Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa, maging sa ating pong viewers sa live, FB friends. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po ang bawat isa sa ating Bible study ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Kung nais nyo pong magbahagi po ng inyong mga kaloob at ika po, para po sa ating Panginoon, malaya po nating ihulog po sa ating mga offering boxes po, meron po sa baba at sa taas po. At kung ang nais po nyo ay through bank transfer po, narito po ang kanyang account, current account po, 6310-7000190. PNB, Philippine National Bank po. Announcement po para po sa Sunday, bali 50% lamang po ang pwede pong maka-attend. Yung hindi po makaka-attend ng first service, second service po pwede. Meron po tayong second service, start po siya ng 10:30 a.m. Yun lamang po and okay. Sa Tuesday po, prayer meeting 6:30 p.m. Thursday, Bible study 6:30 p.m. Nagsisimula po. Sunday, worship celebration 7:30 a.m. Second service po 10:30 a.m. May delayed telecast po tayo, Star Cable, Channel 8, 10:30 a.m. Monday to Friday po, radyo natin, Landas ng Buhay, 6:30 hanggang 7 p.m. po. 101.3 radyo natin, Ojongan. Amen. Hallelujah. Para po sa ating pagsisimula, awitin po natin ang Awesome in this Place. Amen. Hallelujah. As I come into your presence, past the gates of grace, into your sanctuary, till we're standing face to face, I look upon your countenance, see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Tunay nga po, O Diyos, na napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Patunay lamang po, O Diyos, na kayo ay dakila at tapat sa aming mga buhay, sapagkat kami po ay narito sa inyo pong bahay-sambahan, Father God, upang ikaw ay aming pasalamatan, papurihan. Hallelujah, Jesus. Samahan niyo po kami ngayong gabi sa aming gawain. Kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, Father God. And nawa, Lord, ang bawat isa ay makinig ng inyong pong salita at amin pong maintindihan, O God, ang amin pong pag-aaralan ngayong gabi. Ito lang pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi sa bawat isa. God is good. All the time. And all the time, God is good. God is good. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Kaya ngayong gabi, nasa online ka man, saan ka man ngayon, malaya po ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon. Kaya hiniling ko ang bawat isa na tumayo at awitin po natin yung awit na nagsasabing, Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord Most High. Glory is
the name of the Lord. Glory is the name of the Lord. Glory is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The righteous run into it, and they are saved. The righteous run into it, and they are saved. The righteous run into it, and they are saved. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. Amen. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for that power, Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. We give thanks to the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. At nararapat po lamang na siya ay bigyan at papurihan ng papasalamat, Panginoon, sa araw-araw na iyong ginawa, O God. Yes, Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, God's Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, God's Son.
because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to Jesus, to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, God's Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks to Jesus. We give thanks. We give thanks. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Great is the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, God. Great is the Lord, most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, truer than heaven above. Great is the Lord, most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees,
Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. Yes, Jesus. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Minsan pa. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. For you alone are God eternal, true on earth and heaven above. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. You are great, Father. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. You deserve, oh God. You deserve our praise. You deserve our worship. Hallelujah. We give you praise, oh God. Hallelujah. We thank you, Jesus. We bring back all the praises and glory to you alone, oh God. In Jesus' mighty name. Let everybody say amen. Amen. To God be the glory. Amen. Thank you, worship team, kay Sister Arlene, Ivan, and Phillips. Thank you. Ngayon, darako na po tayo sa ating pag-aaralan po natin ang mga salita ng ating Panginoon. Naway maging ready na po ang lahat, ihanda na po ang ballpen and papel po. Praise the Lord! Patuloy po natin talakayin ang bahagi ng pag-aaral na ito patungkol po sa pagpipigil o moderation. Makikita po natin sa atin pong Article 13 ng atin pong Declaration of Faith ang ganito. We believe that the moderation of believers should be known of all men, that his experience and daily life should never lead into extremes, fanaticism, unseemly manifestations, backbiting, murmuring, but that his sober, fruitful, balanced, mellow, forgiving, and zealous Christian experience should be one of the steadfast, uprightness, equilibrium, humility, self-sacrifice, and Christ-likeness. And specifically sa araw pong ito, atin pong tatalakayin ang may kinalaman po sa pananamit na dapat pong isuot ng isang mananampalataya. Ano ba ang dapat sinusuot ng isang mananampalataya? Minsan may nagtatanong po sa akin, Pastor, ano ba ang dapat na isuot ng isang Kristiyano?
Ano ba ang dapat isuot pag ikay nasa church? Ano ba ang dapat isuot pag ikay nagsiserve sa pulpito? At marami pang iba. Ngunit mga minamahal at iniibig sa ating Panginoon, magandang tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa bagay na ito at ang iba't ibang prinsipyo na nais iparating ng ating Panginoon hindi lamang sa ating pananamit kundi sa bawat aspeto ng ating pong mga buhay in line with this concept and with this understanding, moderation. Ako po'y naniniwala na ang Biblia ay maliwanag patungkol po sa ibang aspeto patungkol sa pananamit. Ngunit ang ibang issues naman na minsan po naging dahilan ng ating hindi pagkakasundo-sundo, pagdedebate at minsan samaan ng loob ay dahil po sa aspetong kultural. Kaya napakahalaga na atin pong maihiwalay ang sinasabi ng Biblia at ang aspetong kultural patungkol po sa pananamit. Halimbawa, sa unang tipan sa Old Testament, kinikilala po ng salita ng Diyos ang kaibahan ng lalaki at saka ng babae sa Genesis chapter 1 verse 27. At ang Deuteronomy chapter 22 verse 5 ay mariin na nagbibigay sa atin ng babala patungkol po sa pagsusuot ng damit ng hindi naaayon sa ating kasarian. Kung kayo po ay mga Biblia, makibukas kayo sa akin sa aklat ng Deuteronomy chapter 22 verse 5. Purihin po ang Panginoon. Deuteronomy chapter 22 verse 5. Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Hindi dapat magsuot ng kasuotang panlalaki ang mga babae o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae dahil kinasusuklaman ng Panginoon na iyong Diyos ang gumagawa nito. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanya pong salita. Totoo po ang salita ng ating Panginoon. Men should not wear women's clothing and women should not wear men's clothing because it is an abomination sa ating Panginoon. Kasuklam-suklam sa ating Panginoon. Ang mga eskolar sa Biblia ay naniniwala na ang prohibition na ito o yung pagbabawal na ito ng salita ng Diyos ay nanggagaling po sa isang specific na clothing abuse among the Israelite people. Isang pang-aabuso sa pananamit ng mga Israelita na nasanay sa sistema ng mga taga-Ehipto. Perhaps it is connected with sexual deviancy. Kung sabihin, lalaki, pakiramdam niya na siya'y babae, o yung babae na sa palagay niya siya'y lalaki, or related to pagan worship. Related to this, maging po ang nakakatuwang issue patungkol po sa pagsusuot ng pantalon ng babae ay isa pong mainit na debate sa ibang mga simbahan. May mga church leaders na nagsasabing hindi pwedeng magsuot ang mga babae ng pantalon because it is considered as cross-dressing, sang-ayon po sa Deuteronomy chapter 22 verse 5. But the funny thing is that even men during the time of Deuteronomy are not wearing pantalon. Hindi sila nagsusuot ng slacks on biblical times. However, the Bible is clear with regards to what we should wear. Because what we wear is a matter of our conscience before the Lord. Romans chapter 14 verse 23 and Galatians chapter 2 verse 20. Ang atin pong kasuotan ay may kinalaman po sa atin pong konsyensya, sa atin pong pakikiugnayan sa atin pong Panginoon, sa ating relationship sa ating Panginoon. The New Testament suggests some clothing principles. Ipinapakita po ng bagong tipan ang iba't ibang prinsipyo sa pananamit. Si Pablo sa kanyang unang sulat kay Timothy chapter 2 verses 9 to 10 ay nagsasabi ng ganito: women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair or gold or pearls or costly attires, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Purihin po ang Panginoon. Maging ang Apostol Pedro ay nagpahayag din ng ganoong klaseng kaisipan sa 1 Peter chapter 3 verses 2 to 5. Kung kayo po ay may mga Bible, makibukas po sa akin sa 1 Peter chapter 3 verses 2 hanggang 5.
Ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 3 verses 2 to 5. Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang, tulad ng pag-aayos ninyo ng inyong bughok na nilalagyan ng mamahaling alahas o pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang kalooban ninyo, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. At ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang mga asawa. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong salita. Ang mga passages na atin pong nabasa sa 1 Timothy chapter 2 verses 9 to 10 at maging sa 1 Peter chapter 3 verses 2 to 5 ay maari pong nanggaling sa naging maingay, naging scandalous na pangyayari sa loob ng iglesia. Braided hairs, jewelry, and showy clothing were patterns of Greco-Roman courts. Yung mga alahas, yung mga pagtitirintas ng buhok at ang pagsusuot ng mamahaling mga damit ay mga paraan, pattern ng mga nasa korte o nasa royal courts ng Grieko at ng mga Greeks at ng mga Romans. Jesus has already defied the male-dominated culture by treating women as equals. And Paul declared that all believers are equal in God's family sa Galatians chapter 3 verses 26 to 29. But perhaps some women took this new liberty too far. May mga babaeng Kristiyano na sumobra sila sa ganitong klaseng concept. And to the point na sila po ay namuhay ng immodest na mga uri ng pamumuhay. And they focused too much on fashion to the detriment of their character and testimony. Ang nangyari po, nakafocus sila sa kanilang panlabas na kaanyuan at naapektuhan naman ang kanilang testimonya bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod ni Kristo. So, in such ways, ang mga kababaihan during the time na ibang mga kababaihang mga Kristiyano ay naging dahilan upang mabaliwala at mabalahura ang ebanghelyo ni Kristo na pinanghahawakan, ipinaglalaban at pinalalaganap ng mga anak ng ating Panginoon. So, kung may kinalaman po sa pananamit, magandang isipin po natin kung ang prinsipyo rather than kung ano ang tama o kung ano ang mali. So, the main question na dapat itanong ng Kristiyano ay hindi tama ba o mali ba isuot ang ganitong damit. Kundi ang main question na dapat niyang itanong ay, what am I trying to say or accomplish by what I am choosing to wear? Ano ba ang nais kong sabihin? Ano ba ang nais kong ipakita? Ano ba ang nais kong gawin sa aking kasuotan? Ano bang nais kong iparating sa ganitong klaseng kasuotan na aking sinusuot? And with this kind of question, we can draw 7 questions, side questions on this. And this will lead into 7 principles ng atin pong pagpili sa atin pong tamang pananamit at kasuotan, hindi lamang sa bahay-sambahan ng ating Panginoon, kundi sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating paglalakad, sa ating pamamalengke, sa ating pamamasyal, sa bawat ginagawa natin. Let us make these 7 questions as our guide when we choose the clothing that we should wear on that day. The first question is, does my clothing illustrate my surrender to the Lord and my commitment to holiness? Ang kasuotan ba na aking sinusuot ay nagpapakita ng aking pagpapasakop sa Panginoon at ng aking paninindigan sa katwiran, sa kabanalan? Romans chapter 12 verse 1. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay,
banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Gayon din po ang sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat kay Titus. Ganito po ang kanya pong sinasabi. Titus chapter 2 verses 11 to 12. Ganito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat nahahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Pansinin po natin ang dahilan kung bakit po tayo namumuhay ng may pagpipigil sa sarili, namumuhay ng matuwid, namumuhay ng karapat-dapat sa ating Panginoon, namumuhay ng isang buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos, ay dahil sa kagandahang loob na atin pong natanggap sa ating Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa sakripisyo ni Kristo para sa atin. In response to that, nabubuhay tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sa kanyang ikalawang sulat kay Timothy, chapter 2, verse 10, na ating binasa kanina, ngunit nais ko pa rin basahin muli sa inyo sa wikang Tagalog. Ang mga babae naman ay dapat maging mahinhin, maayos at kagalang-galang sa pananamit at ayos ng buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit o maluho sa mamahaling alahas na ginto o perlas. Sa halip, ang maging palamuti nila ay ang mabubuting gawa gaya ng nararapat sa mababaing itinuturing na makadiyos. This doesn't mean that a plain person is more surrendered or a fancy dresser is not. Hindi po nangangahulugan ng isang taong simpleng manamit ay mas banal at ang isang taong magarbo o maluho sa panamit ay makasalanan o makamundo. But always remember, God sees the heart. Nakikita ng Diyos ang puso. Alam ng Diyos ang atin pong iniisip, ang atin pong layunin. Addressing women in particular, Paul said, believers should adorn themselves with purity in a way that is fitting them to worship God with honor and with reverence. Nais ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pablo na ang mga manampalataya ay mamuhay ng isang buhay na banal, karapat-dapat sa pagsamba sa Diyos na nagbibigay ng karangalan at paggalang sa ating Panginoon. The second question with regards to clothing ay ito po. Have I focused on my heart or only my wardrobe? Nakafocus ba ako sa aking puso o sa aking damit na aking isinusuot? 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag mong tingnan ang kanyang taas o kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Napaganda po ang sinasabi ng salita ng Diyos ngayong sa oras na ito. Ang damit natin will never add value sa ating pagkatao. Ang ating damit po will never diminish our value sa ating pagkatao, sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang batayan ng Diyos ay hindi yung panlabas nating kasuotan. Ang batayan ng ating Panginoon, hindi kung gaano po karami ang alahas na meron po tayo. Ang batayan ng ating Panginoon ay ang puso natin. Ngayon, tingnan po natin kung ano po ang hinahanap ng Diyos sa ating puso. Sa Proverbs chapter 31 verse 30, ang sabi ng salita ng Panginoon, mandaraya ang pang-aakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Pansinin po natin kung anong hinahanap ng Diyos. Hindi yung pang-aakit, hindi po ang ganda, sapagkat pandaraya ang pang-aakit. At isa pong hindi tumatagal o kumukupas ang ganda. Ngunit ang hinahanap ng Diyos, ang paggalang at ang pagsunod sa Kanya. Yan ang gustong makita ng Diyos sa puso natin. Yan ang gustong makita ng Diyos na nilalaman ng ating puso. Yung paggalang at pagsunod
kay Yahweh. We must distinguish between the world's evaluation standards and the true loveliness of inward character. Cultivating godliness should be our priority. Ang pag-cultivate, ang pamumuhay, ang pagsasaayos, ang pagkatuto ng tamang uri ng pamumuhay, ang priority ng isang mananampalataya rather than acquiring precious pearls, jewelries, and luxurious clothing. Minamahal at iniibig sa ating Panginoon. Ang mga alahas, ang mga damit, ay pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Ngunit kung doon nakafocus ang ating kaisipan, ang ating mga puso, ito po ay magbubunga ng kasakiman, greed, at kung hindi po natin mapipigilan, ang kasakiman ay nagbubunga ng kamatayan. At alam natin kung ang nais ng ating Panginoon Diyos. Ang nais ng ating Panginoon, buhay, kapayapaan, at kasiyahan. Ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa buhay at kapayapaan. Hindi nagmumula sa anumang meron po tayo. Hindi nagmumula sa anumang isinusuot po natin. And then the third na tanong, guide question, kung tayo po ay pumipili ng atin pong damit na isinusuot, am I making clothing choices consistent with transformed thinking? Am I making clothing choices consistent with transformed thinking? Ang akin pang pagpili ng aking pananamit, consistent na ayon ba sa isang binagong pamumuhay, binagong kaisipan? Kung tayo po'y binago ng ating Panginoon. So, ang ating pananamit din natural din na bumabago. Romans chapter 12 verse 1. Kaya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kanina nabanggit natin ang specific na prohibition sa aklat ng Deuteronomy patungkol po sa cross-dressing, sa pananamit. Kung ikaw ay tunay na binago ng ating Panginoon at bago mo makilala ang Panginoon, pakiramdam mo babae kaya nasusuot ka ng kasuotang babae kahit ikay lalaki. Ngayong ikay binago ng ating Panginoon, binabago mo rin ang iyong kasuotan. Kung ikaw ay babae at ang pakiramdam mo, ang palagay mo sa iyong sarili ay lalaki ka, kung kaya't ang sinusuot mo ay kasuotang panlalaki, ngayong sinasabi mong binago ka ng Panginoon, maging ang iyong kasuotan ay nagbabago din. Minamahal at iniibig sa ating Panginoon. Nais ng Diyos na ang ating kaisipan at ang ating paraan ng pamumuhay ay naaayon sa kalugod-lugod, sa mabuti at ganap na kalooban ng Diyos at hindi sang-ayon sa kaisipan ng tao o ng sanlibutan ito. One sign of being changed by the Holy Spirit is self-control. We learn to master our appetites and impulses. Kung inyo pong mamarapatin, basahin niyo po sa Romans chapter 6 verses 12 hanggang 13. It is always a wise choice to define our clothing choices by freedom in Christ rather than by seeking conformity to the world and became a slave of the whims of fashion. Mas magandang pagpili na ang ating pong pagpili ng ating pong mga sinusuot, ng ating pong pananamit, ay naaayon po sa kalayaan na meron tayo kay Kristo at hindi kung ano ang sinasabi ng fashion world, kung anong sinasabi ng mundo. Ngayong taong 2022, mayroon daw, lucky color para sa taong ito. Kaya maraming mga tao ang nagbili na ng mga damit ayon sa kanilang lucky color. Pero mga minamahal at iniibig, is it necessary? Kailangan ba yun? Yun bang kaisipan ni Kristo? Na pag tayo po'y magsuot ng damit na
lucky color o yung damit na maswerte, tayo ba ay papagpalain ng Panginoon? Saan ba nanggagaling ang pagpapala ng Diyos? Sa mga pananamit ba na ating sinusuot? O dahil sa katapatan at kabutihan ng Panginoon? Ang pagpapala ng Diyos ay nakabase sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, at sa kanyang layunin para sa ating mga buhay. And always remember, brothers and sisters in Christ, we as followers of Christ, not followers of fashion, are made for good works. Ephesians chapter 2 verse 10, Titus chapter 2 verse 14. We are made by God for good works. Gusto sabihin, tayo po ay pinili ng Diyos, nilikha ng ating Panginoon para gumawa ng mabuti. Kung ang atin pong pagsunod sa fashion trends ay maging dahilan upang hindi po natin magawa ang layunin na ito ng ating Panginoon, mag-isip-isip na po tayo. Mamuhay na po tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. And then the fourth question na atin pong maaring itanong pag tayo po'y pumipili ng atin pong isusuot, do I live with contentment regarding clothing purchases? Nabubuhay ba ako na mayroon pong kakontentuhan sa aking pagpili at pagbili ng damit? Gaano ba karami ng damit natin sa atin pong closet? Are we contented with our clothing or not? Alam niyo, pag marami kang damit sa closet, mahirap pumili ng damit. Nagsasabi ka, kailangan ko pa ito, kailangan ko pa ng ganyan, kailangan ko pa ng ganito. Pero the fact is, minsan mo lang naisuot, 2 beses mo lang naisuot, 3 beses mo lang naisuot, at pakiramdam mo, wala ka na mapipili. Are we living in contentment regarding our clothing purchases? Tingnan po natin ang sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verses 28 hanggang 30. Bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Always remember, brothers and sisters in Christ, the Lord will always provide for all our needs, but not all of our wants. If we are preoccupied with our wardrobes and getting more and more and more, we may be missing the opportunities to meet others' needs. It is because kulang pa ang atin pong kinikita para lamang mabili ang gusto nating isusuot. Lalo pa ngayon, minsan may mga trend kasi na pagkasal, ganito ang isusuot, kulay green. Next na naman nakasal, ang isusuot naman ay kulay pink. Next na naman nakasal, ang isusuot naman ay hindi mo naman masusuot-suot yung mga damit na pinipili nila. May mga color codes. May mga dress codes silang hinihingi. May mga attire silang hinahanap. Tapos pag may birthday, dapat Hawaiian ang motif. Pag may party, dapat ganito ang motif. Boho, Nordic, o whatsoever na klase ng mga outfit. And then tayo din naman, kailangan nating bumili ng ganong damit kasi yun ang hinihingi at yun ang nire-require ng mga specific ng mga parties and activities na yan. Up to the point na pati ang atin pong monthly budget na apektuhan na because of those clothing requirements. Mga minamahal at iniibig sa ating Panginoon. That is the pattern of the world. Yan ang pattern ng mundo. But it depends upon us if we follow that pattern or we follow the godliness, the pattern of the Lord para po sa ating pong mga buhay. If we continue to follow the requirements of the world and of fashion, we will really miss the opportunity of meeting others' needs. Fifth question na pwede po nating itanong sa oras na ito. Am I practicing modesty and discretion in what I wear?
Yan po ang tanong na pwede natin tanungin sa ating sarili. Am I practicing modesty? Pag sabi mong modesty, kahinhinan, discretion, pagpili sa aking isinusuot. Tingnan po natin ang sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5. Kaya kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Modesty is not anti-fashion. It is pro-adornment in godly ways. In 1 Timothy chapter 2 verse 8. No? So, ang modesty po, ang modesty, sabi ni Pablo kay Timothy sa kanya pong unang sulat, ay hindi po anti-fashion, hindi po pagkukontra sa anumang uri ng fashion trends, kundi ito po ay ang tamang pagpapaganda ng iyong sarili. Tingnan po natin kung ano bang gusto sabihin ng modesty. 1 Peter chapter 2 verse 8. Gusto kong sa lahat ng pagtitipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban, na sa pagtaas nila ng kamay sa panalangin ay walang galit o pakikipagtalo. Pansinin po natin. Ang sinasabi ni Paul, ang mga lalaki o ang mga babae o lahat ng Kristiyano may malinis na kalooban. That's modesty. That's modesty. Minsan, ang ating pananamit ay nagre-reflect po ng ating competitiveness. Ayaw nating magpatalo. Or gusto natin na ipahiya yung iba. Or gusto natin na astig tayo, magaling tayo, maganda tayo. Tayo ang pinaka sa grupo. But always remember, ang nais ng Diyos, malinis na kalooban. So, in Proverbs chapter 7 verse 10, if you have your Bibles, you can open with me sa aklat po ng Proverbs chapter 7 verse 10. Maganda din po ang sinasabi niya. Ano ang dapat nating isusuot? A believer should adorn himself in a discreet way. Tingnan po natin. Proverbs chapter 7 verse 10. Sinalubong siya ng isang babae. Suot niya ay tulad ng isang babaeng bayaran. Makapagplano na siya ng gagawin sa lalaking yon. Pansinin po natin. Itong passage na ito, simula sa verses 6 hanggang verse 27, ay nagpapakita ng isang masamang babae. So yung pananamit natin ay maaring mag-reflect ng karakter na meron po tayo. What is our purpose kung ito'y ating sinusuot? Ito ba ay para kunin ang kanyang atensyon? Ito ba ay para i-tempt siya? Ito ba ay para sirain siya? Ito ba ay para makuha mo ang iyong gusto at ang iyong nais kaya sinusuot mo ang ganoong klaseng damit? Always remember, our clothing reflects our character. Cultural discretion is a key component. Just as Paul acknowledged what was communicated by the Greco-Roman culture and warned early Christians not to follow those fashion patterns of his time, we must be aware of the messages and values clothing might communicate in our own culture. Nung unang panahon, nagsusuot sila ng magkasuotang ganon para i-influence ang decision ng iba. Para sila ay maka-impluensya ng mga taong impluensyado din. For their own benefits. For their own luxury. And to the point na to their own lasciviousness, to their own lusts. Even today, the clothing that we might wear, let us evaluate what is its message in our culture. Pag tayo po'y magsuot ng ganitong damit, ano ang mensahe sa kultura natin? Ano ang mensahe nito sa mga taong nakakita sa atin? Ano ang mensahe nito sa mga taong nakakita sa ating sinusuot? And then, the sixth
question that we need to ask with regards to our clothing is, do I dress with dignity and strength? Ako ba ay nagsusuot ng meron pong dignidad at meron pong kalakasan? Tingnan po natin ang sinasabi ng Proverbs chapter 31 verse 25. Lalo-lalo na sa unang bahagi. Proverbs 31 verse 25, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan. Pansinin po natin, ang pananamit na sinusuot natin ay nakaka-impluwensya ng ating dignidad, ng ating karangalan, at ng ating kalakasan. Our lives should be adorned with adornment of reverence towards God and respectability, showing dignity and respect for ourselves as well as others. If you want that you will be respected, give respect to yourself. Kung nais mo na ikaw ay respetuhin mo muna ang iyong sarili. Paano mo nirespeto ang iyong sarili? Sa magitan ng pagsuot ng mga pananamit na karespe-respeto, kagalang-galang at katanggap-tanggap. Minamahal at iniibig sa ating Panginoon. Alam niyo yung mga komedyante, kung gusto nilang maging effective sila sa kanilang pagkukomedya, magsusuot sila ng mga damit na katawa-tawa. Kaya pagpasok pa lang nila sa entablado, natatawa na tayo. Dahil sa kanilang pananamit pa lamang. Ganon din naman po tayo. Isuot natin ang tamang pananamit. Isuot natin ang tamang kasuotan nang sa gayon ang paggalang at pagrespeto natin sa ating mga sarili, una at higit sa lahat. Paggalang at pagrespeto sa Panginoong Diyos na lumikha sa atin ayon sa kanyang wangis. At ganon din naman, paggalang at respeto na pwedeng ibigay sa atin ng ating kapwa. Our lives should be adorned with demeanor of reverence towards God and respectability, showing dignity and respect for ourselves as well as others. Alam niyo yung ang damit mo rin ay nagpapakita din kung paano mo nirerespeto yung ibang tao. Halimbawa, pag humarap kay mayor, kailangan magsuot ng maayos na damit kasi harap ka kay mayor bilang pagrespeto. Pagrespeto mo sa iyong sarili, pagrespeto mo sa taong kausap mo. Yung pananamit ay nagpapakita ng pagrerespeto. Nirespeto mo yung tao. Kaya pansinin nyo, pag ikaw ay pumunta sa Malacanang, papansin nyo, pag kayo makakita ng mga videos sa Malacanang, kahit gaan, ano pa ang kalang profession, sportsman man siya, politician man siya, religious person man siya, o whatsoever, pag pumunta siya sa Malacanang, sumusuot talaga siya ng formal na kasuotan. Di ba? Kung mapansin nyo, kahit po yung mga foreign dignitaries, pag pumunta sa Malacanang, sumusuot sila ng barong Tagalog. Kasi pagrespeto yon sa lugar, pagrespeto yon sa nire-represent noong office na yon, noong lugar na yon, pagrespeto yon sa presidenteng naroroon at pagrespeto niya rin sa kanyang sarili. It's a kind of respect. Pag nakakita kayo ng video, pag pupunta sila sa Vatican, karamihan sa kanila nakasuot ng kulay itim. Babae man, lalaki man, itim ang sinusuot nila. Bakit? Kasi yun ang protocol. Yun ang pagrespeto doon sa lugar na yon. Minamahal at iniibig sa Panginoon. Tandaan po natin, ang kasuutan natin nagpapakita ng dignidad at kapita-pitagang kalagayan. And then the seventh at the last question that we need to ask pag tayo po ay pumipili ng atin pong isusuot, are my clothing choices bringing glory to God? Ang aking pagpili pa ng damit ay nagdudulot, nagbubunsod ng kaluwalhatian sa Diyos. Pansinin po natin ang sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Ang ganito. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Pansinin po natin, dalawa po ang tinuturo ng Apostol Pablo sa katuhanan, sa passage na ito. Una, hindi na tayo ang may-ari ng ating katawan. It is not our choice na dapat sundin sa katawang ito. Ikalawa, ginagamit natin ang ating katawan upang magparangal sa Diyos.
Gamitin natin ang ating katawan na magbigay karangalan sa Diyos. We are not our own. Hindi na tayo ang may-ari ng ating sarili. We have surrendered ourselves to the Lord. Sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw ng aking Panginoon, ng aking buhay. At ang Panginoon, pag sinabi mong Panginoon, siya ang may-ari ng buhay natin, siya ang nasusunod sa buhay natin, siya na ang may hawak ng buhay natin. Buhay at kamatayan nasa kamay ng Panginoon. When we surrendered our lives sa ating Panginoon, we give it wholly sa Panginoon. Buong-buo binigay natin sa Panginoon ang ating buhay. Hindi lang ang ating kaisipan, hindi lang ang ating puso, maging ang ating katawan, ibinigay na natin sa Panginoon. So, sino ang mahusunod sa ating buhay? Sino ang mahusunod sa ating puso? Sino ang mahusunod sa ating kaisipan? Sino ang mahusunod sa ating katawan? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Ang Panginoon na umibig sa atin. Ang Panginoon na may magandang plano sa atin. Ang Panginoon na kung saan nagbibigay ng pagpapala at biyaya sa atin. Our choices should reflect Christ's lordship in our lives and our desire to honor Him. Ang atin pong pagpili ng ating isusuot ay magpapakita ng pagiging Panginoon ni Kristo sa ating mga buhay at ang ating pagnanais na bigyan siya ng karangalan. So next time, pag kayo po nag-iisip, bibilhin ko ba ang damit na ito? Isusuot ko ba ang damit na ito? Gagawin ko ba ang ganitong bagay? Magpapa-nose lift kaya ako? Magpapaayos kaya ako ng mukha? Magpapa-inject kaya ako sa bahagi ng aking katawan? Isipin natin palagi ang tanong na ito. What am I trying to say or accomplish by what I am choosing to wear? Ano ang gusto kong sabihin? Ano ang gusto kong ipakita? Ano ang gusto kong iparating sa pagpili ko ng ganitong kasuotan o ng improvement sa aking katawan? Minamahal at iniibig sa Panginoon, tandaan po natin, tayo'y tinawag ng Diyos sa isang buhay ng mayroong kalayaan. At ang kalayaan na ito ay nakabase sa kanyang katapatan, sa kanyang katwiran, at sa kanyang kabanalan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, magandang araw sa ating lahat. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want.
You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Sa ating po pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po muli ay matuto sa inyong po mga salita, na patuloy kaming mamuhay ng narapat at kalugod-lugod, Panginoon, sa inyo at makapagbigay ng papuri. Sa pagkakataong ito, Panginoon Diyos, maraming salamat din po sa natapos naming gawain, sa inyong pong pagsama, sa bawat isang sumubaybay, Panginoon Diyos, tanggapin nawa ng bawat isa ang pagpapala na nagmumula sa inyo. Sa pagkakataong ito, kami po, Panginoon Diyos, ay dumudulog sa inyo sa buhay po ni Brother Vincent Musa, na nagnaas ng normal result, Panginoon, STOL exam, na naway maranasan niya po, Panginoon Diyos, ang pabor na nagmumula po sa inyo. Na maranasan niya, Panginoon Diyos, ang inyong pong kabutihan, ang inyong pong himala, maging sa mga buhay at kapatid namin may karamdaman, si Brother Manuel Ornom Sr., Panginoon Diyos, kay Brother Orly Guro, kay Sister Hanilyn Manipol. Lord, kayo po ang Diyos na gumagawa sa bawat isa sa amin. Mula ulo hanggang talampakan, bahagi ng kanila pong katawan, anuman ito, Panginoon Diyos, tanging dalangin po namin, maranasan po nila ang iyong pong kagalingan na nagmumula po sa inyo, ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong himala, provision sa financial needs, sa kanilang pong mga bayarin, Panginoon Diyos, nang sa gayon, ito po'y maging testimonya sa kanilang pong mga buhay na kayo ay totoo. Na kayo ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay at patuloy na gumagawa sa aming Panginoon. At maging magandang testimonya rin ito, Panginoon Diyos, sa kanilang pong mga buhay sa bawat mananampalataya na makakarinig ng kanilang pong mga kwento patungkol sa iyo pong kabutihan, patungkol sa kung paano po kayong nag-work sa kanilang pong mga buhay. Thank you sapagkat alam po namin na may kagalingan sa pamamagitan ng iyong mga latay, sa iyong pong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Tanggap po namin ang kagalingan. Maraming salamat sa restoration, sa namang bahagi ng kanilang pong katawan. Thank you. Ang katagumpayan sa bawat buhay na narito, Panginoon Diyos, ang siyang dalangin ko, Panginoon, sa inyong pong harapan. Sa bawat isang uwi, maraming salamat sa inyong pong pag-iingat. Sa kanila pong pagbiyahe, maraming salamat sa pagsama, na makarating sila ng ligtas, malayo sa anumang sakuna. Maghiwalay kami, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito sa aming pong mga physical sa aming pong physical na gawain, ngunit patuloy niyo po kami pag-isahin, Panginoon, sa aming pananampalataya at spirito at pag-ibig. Naway patuloy po kaming mabuhay at maging refleksyon at mabuting halimbawa ng ibong pag-ibig sa bawat isa. Sa inyo pong mataas sa papuri, pasalamat, pagluwalhati, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus naming Diyos na makapangyarihan at tagapagligtas, ang lahat ay magsabing, Amen. Purihin po ang bawat isa. Sa pagkakataong ito, dito po nagtatapos ang ating pong gawain. Good night and God bless everyone.